Hanapin natin yung mga amo nila. Ano ba ang papel ni Nicanor Torre dyan sa MMDA? Nicolas. I'm Nicanor. sorry. Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Nicolas Torre. Dyan sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So mas okay. mataas siya kay Artes. Hindi. Hindi? Mas mataas yung chairman. Okay, so- Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang, para lang Anyway, klaro. sige. Anong ginagawa ng General Manager? Di Gusto may chairman nagmamanage na. ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, General siya. Kaya nga General Manager. Di ba General siya? Kaligtaan na ito pong aaprubahan nilang budget, muli, mawalang galang lang, ay tad ng soft pork. Ayaw nilang tawagin pork pero sa pananaw po ng iba, pati ho sa mga nag-aaral sa budget, ito po ay tad ng soft pork. Lump sum appropriations na walang detalye kung paano at sino ang magkakagamit sa pera. Yan po basically ang definition ng pork. Pork barrel. Lump sum appropriation, hindi mo pa alam kung saan gagastusin ang pera. Ngayon daw po, wala nang ganyan sa hard pork. Ito, soft pork. Diba? Kumbaga, pinakuluan na baboy. Pero Baboy pa rin. Sorry po, pero yan pong akin lang pakiramdam. Kasi doon po sa BICAM, nandun ba si Ma'am Risa Ontiveros? Wala, wala. Si Senator Kiko Pangilinan nando doon. Naghahanap tayo ng medyo, with all due respect, ng parang, naghahanap tayo ng mga wisdom, doon sa kanilang mga desisyon na ginawa. Kasi halimbawa, dito sa quote ng isang artikulo, kung bakit nila itinaas itong AIX na ito. Sabi po daw dito ni Ma'am Swansing, yung Appropriations Committee Chair in the House, the department seeks additional funding to continue providing necessary financial support to around 7 million beneficiaries who would otherwise be left without assistance due to the non-inclusion of the AKAP and the decreased allocation for AIX for 2026, Swansing said. Reading Gatchalian's statement or request, ito ho yung DSWD Secretary. So, nag-request yung Secretary ng ganun-ganun na lang. Hindi po ba mga kapatid kung sabi nga ni Alce, di ba ang sinasabi nila, dapat ang lahat ng ito pinag-uusapan sa committee at sa plenary. Bakit? Kasi po sa committee, girl, yung humihingi ng budget, nagtatanong ang mga kongresista, senador, ano detalye? Right? Kumbaga, may science ba? May computation? May explanation. Ba't ganyan kalaki hinihingi mo? Para saan ito? Pwede mo tanong lahat yan. Opo. So magpapaliwanag ka ngayon. May mga detalye. So, dito po sa approval na ito, halimbawa nga po nitong AIX, na kung meron ho kayong panahon, maaari nyo pong tunghayan ang ating po naging episode rito sa Think About It. Ang title po ng ating Think About It episode rito ay Uto-Utong Bayan. Diyan po kasi ang ating ginawa po dito na episode ay tungkol doon sa mga ayuda na mga ibinibigay ng gobyerno bilang, pang-uto sa ating mga kababayan. Sa panahon po ito kasi ng halalan na timing din po ito. 2024 po ito sinimulan Siningit nga lang po ito at ginamit nga ito sa political patronage na AKAP. At dito rin po sa ating mahaba-habang Think About It episode, girl, if you recall, ay ating pong ikunumpara yung written na mechanics for AKAP at mechanics ng AIX na parehong-pareho lang. Pero sa AKAP po may report na ang COA. Muli, ang COA po sinasabi may problema sila sa 4 na aspeto, girl, di ba? Yung kanilang sinasabi sa COA report, hango din po sa artikulo. Sa 3 aspeto, hango din po sa artikulo ng Rappler kahapon.
no? Repeated or overlapping AKAP beneficiaries. Correct. Malaki. Oo. 100 milyon. Oo. Meron din po dyan na more than 48 million pesos na binayad naman doon sa qualified recipients. Kabilang po yung mga high school. Ineligible. Yes, and college students. Kasi ito pong AKAP ay dapat diretso sa magulang ng bata. Tas Sa nawala ng trabaho. Correct. Nakita dito, dun sa mga bata diretsong ibinibigay. At meron din pong 768.73 million pesos. Eto na, dito ka na magtataka. Na nabigyan po nitong AKAP pero ang ibinigay na ID ay invalid, defective, kulang-kulang po ang dokumento at questionable din yung employment records ng mga nagbigay. Okay. At dito rin sa COA report mismo, sinasabi nila na hindi epektibo yung screening para sa mga benepisyaryo nitong AKAP. At nakita rin dito na yung mga nabigyan na ng ibang ayuda programs, Yes. binigyan ulit dito sa AKAP. Ayun yung sinasabi kanina ni Sir. Opo. Di ba walang interoperability dun sa mga documents, kanya-kanya sila ng listahan. So yung Opo. listahan ni AIX, iba sa listahan ni AKAP. So si AKAP hindi ma-check kung nabigyan na ba ito ng ibang ayuda programs ng gobyerno natin. So may mga doble-doble. Opo, at yan pong pagkakadoble-doble na yan ay nagbubunga sa ilang pong mga kaisipan ng katamaran sa iba pong mga Pilipino. Yun. Bakit? Asa ka na lang ng asa sa barangay mo eh. So kung malakas ka sa barangay mo, asa na ako sa tupad. May tupad, hindi na ako lalayo pa sa aking paghahanap ng hanap buhay. Mawalang gana lang po, no? Mag-a-AX ako. May AKAP ako. Tinanggal nga ditong AKAP na ito. Pero meron pa pong iba nga ng mga paayuda. Ating inuulit, yung 4-piece walang question. Sabi nga dito, dapat ilagay mo na lang ito sa 4-piece. Kasi meron pa pong daan-daang libong aplikante. Yan. Yan ang hindi ho nabibigyan dito ng lubos na atensyon dito po sa ating pong mga kagalang-galang na mga halal ng bayan na siya ho namang nagdedesisyon sa pambansang budget. Opo, may nagtanong ba, DSWD, ilan ba ang nakapila sa inyo para magkaroon ng benepisyo sa 4-piece? Sa pinakahuling report na ginawa namin, 250,000 po na pamilyang Pilipino ang naghihintay sa inclusion sa 4-piece. Bakit hindi doon na lang po ito ibigay? Para at least meron pong may conditional cash transfer. Bago ibigay yung pera, may gagawin yung nanay at tatay sa kanilang mga anak. Tama. Meron pong kaukulang mga kondisyones muna. Ito pong AIX at ang tupad na ito, ang kondisyon dito, higit sa lahat, malakas ka sa opisyal ng barangay, Yan. malakas ka sa mga taong gobyerno. Yan. Sorry po ha. Pero yan ang katotohanan. Mawalang galang Yan lang ang po sa inyong mga katotohanan, oo. kagalang-galang natin ng mga mambabatas kasi nga, naghahanap ako sa totoo lang po ng ganito po ding uri nga sana po ng pag-aaral muna bago ito inaprubahan eh. So uulitin po natin, no? Itong isyong ito. Ma-ifif. Ang hinihingi lamang mga kapatid ay 24.2 billion. Sa Kamara itinaas ng 49. Sa Senate ibinaba ng 28 pero ginawang 51.6 billion. Nasaan dito ang mga taga-oposisyon sa BICAM? Wala nang oposisyon. Hindi ba? Kasi dito, sorry po, anyway, ayoko na lang pong magsabi pa ng kung ano-ano pero nakakadismaya lang po itong bagay na ito. Kapag kinuwenta-kwenta mo na po ito, malaki-laki ito kasi meron ka pang tupad na ginawang 25 billion pesos. At meron pa pong Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na 10 billion. Ito hubang sila ay hindi natatanggap sa AIX? Ito hubang sila ay hindi na tatanggap sa tupad? Hindi po ba? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, ako po ay humihingi din po ng pangunawa. Baka ho kayo naririndi po dito ho sa ating paulit-ulit na diskusyon po sa pambansang budget. Hindi ho kami magsasawa dito kasi nakakaawa din ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Nung gumigising ng pagkaaga-aga para maging construction worker. Yung mga nagko-commute para po makarating sa opisina, sa pinapasukan po mga hardware, sa mga security guards, sa mga guro, sa lahat po ng pangkaraniwang mga manggagawa na nagpapagal. Hindi po ba? At hindi ka umaasa sa ganitong mga ayuda. Pero may mga ibang pamilya Pilipino o mga Pilipino na dito umaasa, sa totoo lang, tamad na. Hindi na po patas ang laban kasi aasa ka lang ang taasa sa iaabot sa iyo na hindi mo naman talaga pinaghirapan. Actually, ang lakas-lakas ng katawan mo para maghanap buhay ka.
Hindi po ba? Para kang namamalimong sa kalsada, nakitang-kita ang lakas ng pangangatawan mo. Mawalang galang lang po. Ano ho? Sorry po mga kapatid, Paskong Pasko, ito pong ating talakayan. Kasi nga po, kahit na Pasko, wag nating kaligtaan na ito pong aaprubahan nilang budget. Muli, mawalang galang lang, ay tad ng soft pork. Ayaw nilang tawagin pork pero sa pananaw po ng iba, pati ho sa mga nag-aaral sa budget, ito po ay tad ng soft pork. Lump sum appropriations na walang detalye kung paano at sino ang magkakagamit sa pera. Yan po basically ang definition ng pork. Pork barrel. Lump sum appropriation, hindi mo pa alam kung saan gagastusin ang pera. Ngayon daw po, wala nang ganyan sa hard pork. Ito, soft pork. Diba? Kumbaga, pinakuluan na baboy. Pero Baboy baboy pa pa din. rin. So paano, mga kababoy? Hindi pa ako tapos. Ay sige, ituloy mo. Hindi, Birahe! Hindi biro lang. Diba? Hindi Parang biro lang. pinaiikot nila tayo. Ako napapansin ko ha, ang daming ayuda, iba-iba pangalan, pero sablay ha, lahat halos may sablay pagdating sa implementation. Sa MAIFIP may sablay. Okay. Sa AIX may sablay. Etong AKAP, klaro sablay na sablay, sinabi na ng COA. So kung pagbabasihan po, magkano yung total act of funds dyan sa na ibinigay para po sa 2025 budget natin, 24 budget po natin. Dito po, halimbawa, itong MAIF na ito. MAIF, magkano kumbaga ang kanilang idinagdag dito? So, higit sa doble. Higit po sa 25 billion ang inilaan sa MAIFIP na ito. Uulitin ko po ito Uulitin ko po ito. Yung UPPGH Cancer Institute. Pumunta po kayo dyan. May mga kasamahan kami sa trabaho na pumupunta dyan kasi ang magulang ho nila may cancer at kinakailangan po magpagamot. Sabi nga nung ating nakapanayam na doktor, masakit sa kanya na makita na meron pong mga pasyente na natigil ang chemotherapy sa katwiran na wala ng pera ang UPPGH Cancer Institute. Wala ng pera ang gobyerno to sustain the medication of the cancer patient and namamatay. Sabi nga niya, mangiyak-ngiyak siya nung pinanonood niya yung bulto ng pera sa billiard table. Mangiyak-ngiyak siya nung napapanood niya yung dami na magagarang kotse na hindi naman daw nagagamit. Yung pong mamahaling mga relo nitoong mga kawatan na ito, itong mga proponents na ito. Sabi nga sa kanyang post, hindi ba? Kaya ho kami napatawag sa kanya para kunin po ang kanyang kaisipan po damdamin sa isyong ito. Sa laki ng perang ninanakaw sa bayan, kung ilang pong buhay ng mga Pilipinong may sakit sana ang nailigtas. Kung yan po ay hindi nila ninakaw at naibigay dito po sa UPPGH Cancer Center. Si Dr. George Ignacio na isa pong oncologist at dati pong head ng Cancer Institute sa UPPGH. Ang UPPGH po, ang budget niyan ay sa UP ibinibigay, hindi po sa DOH. Pero eto nga po, may isang proyekto po ang UPPGH na Cancer Center Project. Ito po mga kapatid ay napakagandang proyekto at dumaan na po sa masusing pag-aaral para nga po sana magkaroon ng isang karagdagan na facility para po sa mga may sakit ng cancer at diyan po nakakonfine sa PGH. Sa Manila campus po ito. Ang halaga po lamang ng proyekto, indicative cost sa pinakahuling approval po ng PPP, Public-Private Partnership, ay 9.49 billion pesos lamang. True FM. Ang target year of completion po ay 2028. 10 billion. Ito hong MAIFIP na ito. Magkano ho? Halos 30 bilyones ang agad nilang idinagdag dito May tuturing barya to, girl. Hindi ba? Maliban po sa UPPGH Cancer Center na ito, meron ba silang gusto nga sana, na magkaroon po
ng extension din ang UPPGH diyan sa Diliman kasi nga wala nang space sa UPPGH Manila. Magkakaroon po dito mga kapatid ng 400-bed tertiary hospital. Ibig sabihin, pinakamagandang antas ng paggamutang pampubliko tertiary. Magkano po lamang ang halaga nito? Ito po sana ay para sa karagdagang mga pasyente na nanggagaling sa Rizal, Bulacan at Metro Manila. Kasi punong-puno na PGH eh. Magkano po lamang ang halaga? 12.74 billion pesos. Pero, ipipipi nila para makakuha ng funding sa private sector. Ewan ko na lang po. Ewan ko na lang po kung sa kanila pong mga ginawang mga pagdinig ay meron po lamang nakapagtanong sa kanila dito. Kasi itong mga taga UPPGH, no, itong mga nasa halimbawa, itong mga humihingi, itong sa Lung Center, meron silang gustong itayo po na medical arts building. Wala pang 1 billion, pero PPP din. Hindi ho naman kasi yung mga yan, sa akin lang karanasan, sa budget hearing, usually hindi po naghihirit ng mga ano yan eh. Maliban kung magtatanungin yan eh. Oo. Meron man nagkusa man lamang to go out of their way to really find out o sumilip po dito sa mga iniaalok na mga PPP projects na ito na pwedeng pondohan na lang ng Estado sa halip po na ipaubaya sa pribadong sektor na sigurado po for profit. Walang negosyanteng gagasta nang walang kita. Wala po magpapakabayani dito na gagasta po nang hindi babalik sa kanya yung kanyang puhunan. Obligasyon ng gobyerno to eh. Obligasyon to ng Estado eh. Mabuti na lamang kung wala ka talagang pera. Ang daming pera nga, ninanakaw nyo lang eh. Hindi ba? Kaya talaga't maiiyak ka sa kondisyon nito pong ating pong bayan sa usapin po ng pagbibigay po, paglalaan ng pera. Kung saan nilalagay ang pera at kung paano ginagasta, mga kapatid. Ulitin lang po natin ha, ito pong isyong ito, wag mo nating tigilan. Kasi nga, parang parang napunta na ho tayo sa mga manhid, no? Kahit na po, ang tindi nitong iskandalong ito, pero parang mga manhid pa rin sila. Hindi ba? Parang, hindi pa rin nila ramdam, no? Siguro po kasi nga ang mga Pilipino masyadong mapagpasensya. Ngayon pong Pasko, relax sila ngayon eh. Kasi Christmas, Christmas nga naman daw. Wag natin daw muna pag-usapan itong mga isyong ito. Mga kapatid, kaya tayo pinagsasamantalahan. Dahil ang mga Pilipino, palagay ko po, sobrang ng haba ng pasensya. At baka napagod na po sa korupsyon. At tanggap nyo na habang buhay kayong paghaharian ng mga taong korap. Think about it. Ito muna. Oh, sige. Alam mo, nilalayo mo usapan. Sorry naman. O sige, ituloy mo Magpapapremyo na. tayo Pasko. Gusto mo hanapin ng MMDA? Hindi, Ngayon, ang hindi. pabida. Anong gusto mo hanapin? Hanapin natin yung mga amo nila. Ano ba ang papel ni Nicanor Torre dyan sa MMDA? Nicolas. I'm Nicanor. sorry. Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Nicolas Dyan Torre. sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So, mas Okay. mataas siya kay Artes. Hindi. Hindi? Mas mataas yung chairman. Okay, so- Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang. Para Anyway, lang klaro. sige. Anong ginagawa ng General Manager? Di Gusto may chairman nagmamanage ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Kaya nga general manager eh. Di ba general siya? So, General ba rin siya? Kaya nga. Oo. Kaya Pag nga. tinanong si Torre Siguro sabi ngayon. ng Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala ito ginagawa. Naka-floating ito. Anong ibibigay natin? Ano ba rango niyan? General. Gawin mong general manager. So, ang tawag pa rin sa kanya, General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano ba ang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Ituloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa akin. Oo. Ngayon ko lang naisip, General pa nga rin siya. O sige. Pero siguro, Anong gusto mong boyfriend? Yung mayaman o magaling magpatawa? ay, yung magaling mong patawa. Okay. Doon ako. O, aanhin mo naman ng pera. Oo. O, sa bagay. Tumalingkod kayo. Oo, Sa bagay, naman. aanin mo naman dami ng pera mo kung nakukonsensya ka.
Okay, anyway. O sige. Ginugulo mo kami. Pabida nga kasi tayo. Good Six- morning po, dali General muna. Manager Torre. Ngayong nga pong araw na ito ng Martes, ang ating panawagan lang dito po sa mga namumuno sa MMDA, parang awa nyo na po, ito ho ipaulit-ulit na natin binabanggit, meron ho naman kasi kayong, di ba, pinondohan na po ng pagkalaki-laki ang inyong Metro Base. Lahat po halos ng panig ng EDSA, meron ng CCTV camera. Yan po, noon pa po natin sinasabi, iyan, hindi ba girl? Opo, ano ba ang silbi po? Sorry po Para saan ba Ano pa yun? po ang silbi nung mga nagbabantay dyan 24 hours Oo. para malaman na sa particular na lugar na ito ay mayroon pong problema sa traffic. Katakot-takot daw po ang MMDA enforcers na sa mga panahong ito, alas 4, dyan po sa EDSA Balintawa. Ang dami nila. Kaya nga, di po ba? Opo, ang ating po na mga dine, please, sa panahong ito, kaunti naman pong paramdam na may gobyerno. Ha? So, sorry po, Mr. Baka President. Baka ako kasi na naman kayo masaktan sa ating sinasabing ito. Pero Baka yun nga naman. po, siguro bukas makalawa kayo na ho mag-announce na number coding. Hindi. Hindi, number coding ang i-announce. Baka Sige. siya mismo mag-announce sa mga lugar na matraffic. Kasi I have to agree with you. Araw-araw pong matraffic dyan sa Balintawak kahit hindi holiday season. So alam nyo na ang cost ng traffic, yung nagpa-park na mga delivery, hindi lang delivery, mag-iibang mamimili dyan, na doon mismo sa EDSA nagpa-park. Ang tanong, may MMDA enforcer, bakit nyo inaalaw? Ang dami nyo dyan, bakit? Ang lagay naman sa lagay naman, Diba? alam mo na ang lagay. Oh, nung narinig ko kanina yung sagot nung taga-MMDA na, kasi po, delivery truck lang po yan. Ba't inaalaw? Ang cost ng traffic, Alam aabot mo, na hanggang NLEX. Alam mo girl, bata pa ako sa Metro Manila. Problema na yan. Broadcaster yan na yan eh. Oh, Sige. yun lang. Anyway, alam na po nila yan. Kaya, well, siguro po baka lang ho pagod si Chairman. Kailan ba ang simula ng mga palabas ng Metro Manila Film Festival? 25. Baka December panay ang 20. preview niya ng mga pelikulang Pilipino. Hindi totoo kasi may mga premiere night ngayon eh. Oo. So baka kasama si chairman sa mga umaattend. Baka Alam nga naman kay napapagod. chairman nyo pa yan ipaproblema. Natural. Siya na nga ang nagpo-problema ng MMFF. Ay, oo nga. Oo. Bibigyan nyo pa paubayan siya mo ng kay problema sa General- traffic. kay General Siyempre, Nicolas busy si Torre. chairman sa mga pelikula. Sino ang dapat busy sa traffic? Ah. Oh. Si chairman o si general manager? Ay, si Bong Nibriha, ano bang papel sa buhay natin? Hindi ko alam ano nga ba si Sir Bong. Ano siya doon? Agent ba siya? O7 ba siya? Ano? Vlogger ba siya? Hindi ko sure. Anyway, sige. Okay. Yan lang po ang ating pong panawagan para po sa mga natatraffic. Lagi ay talaga naman. Sabi ko nga, talo pikon dyan eh. Alam nyo, nakakadagdag yan sa ating hypertension. Kaya minsan po, pag ganyan, may control ka sa iyong emosyon at sarili, doon ka na lang. Kasi wala kang control sa sitwasyon. Hayaan nyo na, kami na ho ang bibira dito. Okay? Alright, sige. So, mga kapatid, ang dami ho natin pag-uusapan this morning. Maliban po sa ating pong pabida sa True FM. Ito lang po magandang mapag-usapan natin to. Kasi nga, kahapon, ating pong nakapanayam si Dr. Dance, no? Isa po sa mga advocate nga po para po sa paggamit ng pera ng bayan sa wastong pamamaraan sa usapin po ng mga ayuda na ito. Opo, na ang duda nga ng iba ay napupunta po sa anomalya o kaya po naman sa hindi napupunta. Sana nga po doon sa pangangailangan medikal ng ating mga kababayan. Kasi nga po, kapansin-pansin na bakit ba maliit yung inilalaan ng mismong ehekutibo para sa mga paayuda na ito. Pero kunwari po may mga nagpapanggap, kesyo babawasan, kesyo ayaw nilang sa AX na iyan, ayaw nila sa MAI-5 na iyan, pero yung pinal na resulta po ng pambansang budget na hindi pa po tapos, mga kapatid, lalo pang pinalaki nila. Kaya mag-iisip ka, ang dami talaga nagpapanggap, Napakalaki. Ang dami talaga mapagpanggap sa mga panahong ito. Anyway, naman. ito lang po, meron pong report na inilabas po ang Rappler. Bigyan po natin to mga kapatid ng pagkilala po kasi sila po ang unang naglabas nito. Ito po mga kapatid yung COA report. Yes. Opo, na sinasabi, naku po, ang laki ng sinasabing nawala, questionable disbursement ng, if you recall, ay controversial na akap. Magkano ang halaga? 926 million pesos po itong sinasabi ng COA na inilabas sa Ayuda sa Kapos ang Kita program na na-flag matapos daw pong may posibilidad na may pag-aabuso dito sa sistema. So ang sinasabi dito, yung particular na sinasabi ng COA dito, meron daw 108
8.34 million na napunta dun sa mga paulit-ulit o kaya overlapping na beneficiaries. Meron din daw pong 48 million pesos na napunta naman sa mga hindi qualified na recipients. Alright. Meron At- din daw na 768.73 million na napunta sa mga taong invalid naman yung mga IDs or hindi sapat yung records. Bakit ganito? Defective or incomplete documentation or dubious employment records. Mga kapatid, ano po itong halagang ito pagka laki-laki? 926 million pesos. At kung inyo pong magugunita, gumawa na po tayo ng episode ng Think About It tungkol po sa kontrobersyal na akap na ito na ang kanya pong panuntunan ay halos pareho lang nung AX. Yung AX na yan ngayon, mga kapatid, halos 70 billion. Oo, ang inilaan nating pera dyan. Ang title po ng ating Think About It 2024 po ito ay Uto-Utong Bayan. Yan po yan sa ating episode po ng Think About It. Sige, so mamaya po, itong isa sa ating mga pag-uusapan para lang ho natin maintindihan na sa panahong ito, kung hindi ho tayo mag-iingay at hindi ho makikilahok ang taong bayan sa diskusyon tungkol sa ating pambansang budget. Bagamat natapos na po nila yan, at ito na nga po, itinaas nila itong mga paayuda na ito. Ang ating po nilamang dito, una, ito ho ba'y maaari pang habulin na naman po sa Supreme Court para ho questionin kung ito ho ba'y maaaring ituring na soft pork o lump sum appropriation. Pangalawa, mga kapatid, ano ho ang paggasta po nito? Mantakin po ninyo. 70 billion pesos para sa AX. Halos 70 billion pesos. AX, ano ho? That's 63 billion pesos sa BICAM, itong AX na ito. 63 billion pesos. And, tapos na ho ang ano yan, PGH Cancer Institute at saka yung PGH po Extension Hospital dyan sa Diliman. Sobra-sobra pa itong perang ito, pero ibibigay ho nila ito dito po sa AX na ito. Kinakailangan po tayong makibahagi sa diskusyon na ito kasi at the end of the day, pera po natin na naman ito na pinaghihirapan natin and yung audit na lalabas pagkatapos na po itong mawaldas. Gaya nga po nitong akap na ito. Okay, sige. Simula pa lang po yan, mga kapatid. Oo, nitong nakaraan ang pinagtutuunan natin pansin yung AX. Baka nakalimutan nyo, may AKA pa. Sabi ko nga dati, walang kakabog sa atin bilang ayuda, capital of the world, because you have AX, AKAP, MAIFIP, at kung ano-ano pa pong mga ayuda programs ng gobyerno. Wala pong question sa ayuda na ang tawag ay 4Ps. Kasi Yan. po yan ay institutional at nahango po talaga sa pag-aaral sa mga karapat-dapat at recorded po ito at maayos po ang disbursement Distribution, dito. oo. Okay, ang question po kasi nga dito sa mga ayudang ito, hindi maitatanggi na itong ginagamit ng gobyerno para umano lang palabasin doon sa masang Pilipino na may ginagawa ang gobyerno. Sorry po, but that is the truth. And the truth hurts. Mga kapatid, alas 6:31 na para po